Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Dito naman po tayo sa ating prayer meeting. Niling ko po na sa ating pagsisimula, tumayo po tayong lahat. And let us just worship the Lord. Hallelujah. Let us intune our heart to God. Hallelujah. Shall we sing, glorify thy name? Hallelujah, Lord. Father, I love you, I praise you and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Tell it to Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you, I worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Tell it to the Holy Spirit. I love you, I worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, oh glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Hallelujah, praise
glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. For the last time, glorify thy name. Glorify thy name. Hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Yes, shall we worship the Lord? Shall we give Him the glory, the honor, the praise? Shall we shout hallelujah to His name, for He is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship You. We glorify Your holy name. Oh, hallelujah. Your worship in our midst. You alone is to be lifted up, for You are worthy to receive all our praises and adoration. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We declare that we love You, Lord. We declare we worship You. Oh, for You are the great God. You are the faithful God. You are the good God. Thank You, Lord. Thank You. Kami po, Panginoon, ay dumudulog sa Inyo ngayong gabing ito. Ang aming mga puso ay punong-puno po ng pagsamba, ng pasasalamat sa kadakilaan Mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na nararanasan namin ang Iyong katapatan sa bawat sandali ng aming mga buhay. Kaya marapat lamang napapurihan Ka, sambahin Ka, luwalhatiin Ka, O Diyos. Ngayong gabing ito, kami po ay nagkakaisa na dumudulog sa Iyong banal na trono. Nandito po kami sa bahay-sambahan na ito para po, Panginoong Diyos, sa aming lingguhang nagkakaisang pananalangin sa iglesyang ito. Nais po namin, O Diyos, ng aming mga panalangin ay makarating sa Inyo bilang matamis na samyo. Kaya, Panginoong Diyos, alisin Mo po ang bawat balakid. Kung may nakikita Ka po, Panginoong Diyos, na balakid sa aming mga buhay, kung may mga nagawa po kaming mga pagkakamali, sa mga nakaraang oras, may mga kasalanan po kami, Panginoon, na nagawa, humihingi po kami ng kapatawaran sa Inyo. Mawara pong balakid ang aming paglapit sa Inyong banal na trono, Panginoong Diyos. Pakalinisin Niyo kami ng Iyong banal na dugo. At sa gabi pong ito, tulungan Niyo po kami sa aming pananalangin. Banal na Espiritu, kailangan po kapo namin sa aming pananalangin. We need Your intercession, O Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Guide us. Guide us, O God, in our prayer. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah to Your name. Panginoong Diyos, amin pong itinataas sa Inyo ang pagtitipon na ito. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang maglagay sa aming puso na mga dapat naming ipanalangin ngayong gabing ito. And now we are interceding, O God, for this community that we are in. Tinataas po namin, Panginoong Diyos, ang aming barangay kung saan nakatayo ang iyong iglesia. Hiniling po namin ngayong gabing ito, nagkakaisa po kami na ipanalangin ang lugar na ito, na patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain. You know the needs of this barangay. We pray na ang mga anak mo po dito, O Diyos, ay pagpalain mo. Niling po namin na ikaw po ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, especially the basic needs, O God. We pray that you will be the one to move in a mighty way. Salamat po sa pagkakataon na may panalangin ang barangay na ito. At Panginoong Diyos, alam po namin na sa aming pananalangin ngayong gabing ito, patuloy kang kikilos sa aming mga buhay. Thank you very much. Thank you, Lord. We will be hearing your word, O God, that will continually inspire us, O Lord. Magpatuloy, Panginoong Diyos, na mag-udyok sa amin na lalo pang maging masigasig, matapat sa aming pananalangin sa inyo. Anoint your servant whom you will use, O God, in teaching and preaching of your word. Open our heart and our mind, O Lord,
Salamat po. At maging ang mga kasama namin sa online platform, we pray that you will also bless them as they will hear your word and as they unite with us with prayer. Thank you very much, O Lord. We entrust to you this gathering in the mighty name of Jesus. Amen and amen. You may be seated. Kniling ko po na handa po natin ating mga puso, ang ating mga isipan. Let us also be sensitive to the leading of the Holy Spirit as we will have our prayer. So may I ask Sister Mary Joy Collado to share to us the word of the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. So ito na naman po yung time upang tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Magkakaisa na manalangin po sa ating pong Panginoon. Sa gabi pong ito mga kapatid, ako po ay naatasan na magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Ito po ay very short lamang po. No po. Ito po ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 20. Hindi ko na po babasahin yung verse po natin dahil masyado pong mahaba. Kung tayo po ay may mga Biblia, buksan po natin sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 20 mga kapatid. So ang Ephesians po mga kapatid, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo. Ang book po na ito ay isa po sa mga sulat po ni Apostle Paul mga kapatid sa mga taga-Ephesians. So ang konteksto po ng aklat po na ito ay para po sa mga mananampalataya sa lungsod po ng Efeso mga kapatid. Isang mahalagang lungsod sa Asia Minor. Na ngayon po ay bahagi po siya ng Turkey mga kapatid. So ito po ay dahil sa lugar po na ito kilala sa pagsamba sa diyosang si Artemis at iba pang paganong kaugalian. At ang layunin po ng pagsulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, upang ipaalala sa mga Kristiyano po or sa mga mananampalataya po sa Efeso na dapat sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon, sila po ay mamuhay sa liwanag. Dapat sila po ay makikita po sa kanila pong pamumuhay na sila po ay mga tagasunod po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ang bahagi po ng kabanatang ito ay tumatalakay sa pamumuhay bilang mga anak po ng liwanag. Hinihimok ni Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay na ayon sa pagkakilanlan kay Kristo. At sa atin po mga kapatid, in relation po sa atin, bilang isa pong mananampalataya mga kapatid, tayo rin po ay hinihimok na mamuhay ayon lamang sa kagustuhan o sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, we are called to shine, mga kapatid. We are called to shine in darkness. Alam naman po natin na ang mundo po natin sa panahon po ngayon ay hindi na po maganda. Alam naman po natin kung atin pong titignan, ang atin pong mundo na atin pong ginagalawan ay punong-puno na po ng kasalanan. So tayo po bilang isang lingkod ng ating Panginoon, nawa makita po sa atin, nakikita po sa atin na tayo po ay tagasunod po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Na tayo po ay nagsashine in a dark world habang lumalago po tayo sa liwanag in God's truth. Kaya po in Ephesians chapter 5 verse 1 to 20, Paul encourages the church to live as children of light, reflecting God's love, holiness, and wisdom, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito, mayroon po akong dalawang nais ibahagi sa gabi pong ito. Ang una po ay glow in the dark. Ano po ang ibig sabihin kapag glow in the dark? Dapat yung nagniningning po tayo sa kadiliman. Nagniningning po tayo sa dilim. Bilang isang lingkod ng Panginoon, nawa hindi lang po yung atin pong mga kutis ang nagniningning, kundi maging ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon ay nagniningning po sa mundong padilim na ng padilim o mundong puno na po ng kasamahan, mga kapatid. Paul begin this passage by calling believers to imitate God. Kung titignan po natin sa verse 1, sabi niya po doon, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya.
Sabi niya po doon, dapat i-imitate po natin ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Sa papaanong paraan ba natin dapat tularan ng ating Panginoon? Sa papaanong paraan ba tayo dapat natin i-imitate ang ating pong Panginoong Hesus Kristo? Katulad po ng isang bata, di po ba mga kapatid, ang isang bata, kung ano yung nakikita niya sa kanyang mga magulang o sa mga nakapaligid po sa kanya, yun po yung ginagaya niya. Di ba? Kung ano po yung naririnig po ng isang bata, isumot iti ibagbaga na. Niyati mangmangag na dagiti nakapaligid kanya na, isumot iti mararamid na kakabsat. As sa atin po, bilang isang lingkod po ng ating Panginoon, bilang sumusunod po sa ating pong Panginoon, kung ano po yung nakikita natin or kung ano po yung nais ipagawa po sa atin ng ating pong Panginoon, yun din po nawa yung nakikita po sa atin. Sa mundong puno na po ng kasamaan, mga kapatid, nawa, nagluglo yung pananampalataya po natin. Nawa nakikita po sa atin na tayo po ay isa pong lingkod po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Nawa nagiging mabuti po tayong halimbawa sa pamamagitan po ng atin pong mga pananalita, ng atin pong mga pag-uugali, ng lahat po ng aspeto po ng ating mga buhay, mga kapatid. Nawa nagre-reflect po ang ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So paano tayo magniningding sa mundong ito, mga kapatid? Paano ba makikita na ang ating pong pananampalataya ay nagniningning? Number 1 po ay we must walk in love. Kung titignan po natin sa mga susunod po na verses, makikita po natin doon sa verse 2, sabi niya po doon, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mga bagong alay at handog sa Diyos. So sa atin po, para po makikita na tayo po ay nagniningning sa kadiliman, mga kapatid, nawa tayo po ay namumuhay sa pagmamahal. Kung titignan po natin sa atin pong mundo, mga kapatid, wala nang love. 'Di ba? Nababaliwala na ang pagmamahal, hindi natin makita yung pagmamahal, hindi natin maramdaman yung pagmamahal, wala na yung awa, no? Hindi na po natin makikita wala na po yung pagpapahalaga. Kaya sa atin po bilang isang Kristiyano, sana makita po sa atin yung love. Nawa maiparamdam din po natin yung love sa mundong ito, mga kapatid. Sa mundo po natin ngayon ay nakikita po natin kung paano tumatakbo ang mundo. Walang pagmamahal, wala pong pagpapahalaga, wala na rin pong awa. Kung atin pong titignan talaga nga awanan, iti panagpipinatag kakabsat, agriringgurdan niya. Makita tayo di pan na pag-iinggit, yung inggitan, nakikita natin na punong-puno na ng gulo. Hindi na po nakikita yung pagmamahal sa bawat isa, mga kapatid. At tayo po bilang mga lingkod po ng atin pong Panginoon, nawa sa atin po magmula ang pagmamahal. Dahil ang atin pong sinusunod, siya po ay pagmamahal. Siya po ay pag-ibig, mga kapatid. Kaya tayo po na sumusunod po sa ating Panginoon, we must imitate God sa Kanya pong pag-ibig, mga kapatid. Nawa makita po sa atin yung pagmamahal sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Kung kaya sa verse po natin ngayon, mga kapatid, pinapaalala sa atin bilang sumusunod sa Diyos, tayo ay tinawag upang magningning sa mundong ito na punong-puno po ng kasalanan, mga kapatid. Saan ko mga agkudkudrop, dagitong galmay sa kana tayo habsat. Saan ko mga mapunpundi, dagiti silsilaw tayo. Nawa hindi po napupundi yung atin po mga ilaw, mga kapatid. Nawa tayo po ay nagluglow sa mundo pong ito. Nawa hindi po tayo yung nauuna na nakikiayon sa mundong ito, mga kapatid. Saan ko mga si tayo di umununa nga maki-araramid, dagiti araramid. Nawa ang makita po sa atin yung kaningningan po ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Yun po nawa ang makita po sa atin. Christ is our ultimate example of love. He sacrificed Himself for us, mga kapatid. So wala pong dahilan para hindi po natin ipakita rin yung pagmamahal dahil yung sinusunod po natin ay hindi po niya ipinagkait yung pagmamahal. So dapat po nating ipakita yung pagmamahal po natin, mga kapatid. Love is the mark of a glowing Christian, revealing God's presence in a dark world. So ang pangalawa po is rejecting the darkness. Kung babasahin po natin sa verse 3-7, sabi niya po doon, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot.
Verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malalaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Verse 7, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Sabi po dito, we must reject darkness. Sabi ko po kanina mga kapatid, nawa tayo po yung nangunguna pagdating sa magandang gawain. Nawa hindi po tayo yung nauunang nagkukumit ng kasalanan. Nawa nire-reject po natin mga kapatid yung gawain ng mundo pong ito mga kapatid. No? Nawa nire-reject natin ang ino-offer po ng mundong ito. Hindi yung umaayon po tayo sa gawain ng mundong ito mga kapatid. Nawa, alam po natin kung ano yung sinusunod natin. Alam na po natin kung ano po yung tama at mali. Alam na po natin kung ano ba ang dapat nating gawin. We must reject darkness. Ano ba yung darkness? Which is yung sin. Yun po yung sinasabi po dito, yung kasalanan mga kapatid. Kaya sabi niya po doon sa verse 3, di ba? Na huwag nawang mabanggit sa inyo na kayo'y nakikiapid. Na kayo'y, sabi niya doon, anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot, sabi niya po doon, tayo mga Kristiyano, saan wala saan lang na ibabalita sa atin na ay, yan yung ganito, yan yung ganyan. Nawa ang nakikita po sa atin, yung banal, yung presensya po ng ating Panginoon. Nakikita nawa sa buhay po natin ng ating pong Panginoon. Dahil kung babasahin po natin ng Biblia, hindi naman po natin makikita doon na nakiayon ang Panginoon sa gawain ng mundong ito. Di ba? Hindi naman siya nag-commit ng sin. At tayo po bilang isang lingkod po ng ating pong Panginoon, kung ano po yung ginagawa po ng atin pong sinusunod, ay dapat yun din po ang ginagawa natin. Yun din nawa yun din po nawa yung atin pong mga isinasa pong buhay, mga kapatid. Nawa yun po yung nakikita sa buhay ng bawat isa. Paul warns against sin that characterize the darkness, yung sexual immorality. Nawa sa atin mga kapatid, wala pong ganon na nagkukumit po tayo ng sexual immorality, living outside of God's design for purity. And greed and idolatry. Awan ko maiti sakim niya, awan ko madagiti sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga ganitong gawain. Yung mga filthy talks, yung mga walang kabuluhang mga pananalita, nawa maging tayo sa mga sinasabi po natin. Nawa, lagi po nating tatandaan sa lahat ng lumalabas ng ating mga bibig, nawa ang atin pong lagi nating iniisip ay yung kapurihan po ng atin pong Panginoon. Hindi po yung kung ano-ano yung lumalabas po sa ating pong mga bibig, mga kapatid. Filthy talks and foolish speech, our world should reflect gratitude, not corruption. Nawa punong-puno ng pagpapasalamat at hindi po yung mga bagay na makakapag-commit po tayo ng kasalanan, mga kapatid, ang lumalabas po sa atin pong mga bibig. Ang atin pong mga bibig ay nilikha para papurihan po ang ating pong Panginoon, hindi po para gamitin sa mga bagay na hindi po kalulugod-lugod sa harapan po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So, to glow in the dark, we must reject sin and pursue holiness. This means making choices that reflect Christ even when the world encourage otherwise. So sa atin po bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kahit punong-puno na ng kasalanan ng mga nakapaligid sa atin, nawa piliin pa rin nating lumakad doon sa kaningningan po ng atin pong Panginoon. Sa akas ko naktatay kakabsat, saan ko mga agkudkudrop dagiti pamati tayo, saan ko mga mapunpundi dagiti pamati tayo. No dikot mas piliin po natin na pag-alabin yung atin pong pananampalataya sa mundong nanghihina sa panahon po ngayon, mga kapatid. Saan tayo i-commit dagiti aramidon iti daytoy nga lubong kakabsat. Remember na tayo po ay hinango na po ng atin pong Panginoon mula po sa kasalanan. Hinango na po tayo ng atin pong Panginoon doon sa dati po nating mga buhay, mga kapatid. So dapat
gawin po natin yung party po natin, yung mag-glow po tayo sa mundo pong ito. Ano po? And ang pangalawa po is grow in the light. Nawa hindi lamang po tayo nag-glow in the dark, kundi nag-grow din po tayo in the light. Ano po? Saan laang ko mga inti kadiliman, hindi lamang po nawa sa kadiliman nakikita yung atin pong pananampalataya. Even sa light, nawa ay tayo po ay lumalago mga kapatid. Sa verse 15 to 20, sabi po doon mga kapatid sa verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po, grow in the light. Dapat tayo po ay lumalago sa liwanag. Living in the light, mga kapatid, isn't just about avoiding darkness. It's about growing in wisdom and making the most of our time for God's purposes. Ano po? Ang una po dito na makikita po para tayo po ay nag-grow in the light is walking in wisdom. Kung titingnan po natin sa verse 15, sabi niya po doon, na kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Dapat tayong lumalakad sa karunungan. Dapat po tayong lumalakad sa karunungan. Sa papaano pong paraan na tayo po ay lumalakad sa karunungan. Yung umiiwas po tayo sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Sabi ko po kanina mga kapatid, dapat nag-glow po tayo in the dark. And habang tayo po ay nag-glow in the dark, para rin po tayo ay mag-grow in the light, marunong din po nawa tayo na umiwas sa mga ino-offer ng mundong ito para tayo po ay masabi na lumalakad sa karunungan. We must be careful in how we live. Dapat maging careful po tayo kung paano ba tayo namumuhay. Being intentional in our faith, nawa maging totoo tayo sa atin pong pananampalataya. Hindi lamang nawa nakikita na tayo ay mananampalataya sa araw po ng linggo. Nawa hindi lamang nakikita na tayo po ay mananampalataya kapag may mga gawain po sa church. Kundi dapat sa lahat ng araw-araw ng atin pong mga buhay ay nakikita na tayo po ay mga tagasunod po ng atin pong Panginoong Hesus Kristo. Wise living means seeking God's perspective in our decision, hindi ang sarili po nating desisyon, mga kapatid. Ang nasasabi pong lumalakad sa karunungan, yun po yung lumalakad doon po sa kagustuhan po ng atin pong Panginoon. Kung ano ba yung will po ng atin pong Panginoon. Masasabi po natin na mayroon pong karunungan ng isang tao kapag inaalam po niya kung ano ang nais ng Diyos sa buhay po niya. Inaalam po ba natin kung ano po ang nais ng Diyos sa atin pong mga buhay? Yan, dapat po lagi po nating alamin kung ano po ba ang nais ng atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay, mga kapatid. At kung ano ang nakakalugod po sa Kanya. We must walk in wisdom. Dapat marunong din tayong mamili kung ano ba yung dapat natin pong lakaran. Sabi ko po kanina, bilang mga lingkod po ng atin pong Panginoon, alam na po natin kung ano ang tama at mali. At meron po, binigyan po tayo ng karunungan ng atin pong Panginoon kung ano ang dapat po nating gawin. Kaya gamitin po natin ng tama ang atin pong mga karunungan, mga kapatid. And making the most of every opportunity. The days are evil, mga kapatid. Ang mundo po natin ay pasama po ng pasama, hindi po lingid po sa atin pong kaalaman, mga kapatid, na kung atin pong titignan, yung mga bata, hindi naman po natin tinuturuan, pero alam na po nila kung paano sumagot sa magulang. Alam na po nila kung paano magmura. Kaya dapat alam po natin, mga kapatid, how we use it,
Dapat alam po natin mga kapatid kung kung ano yung dapat po nating gawin mga kapatid. Dapat amo tayo no niya talaga iti makalugod kini Apo. We should focus on God's kingdom rather than wasting time sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan po ng atin pong Panginoon. Alamin po natin kung ano ba yung dapat nating gawin. Ano ba yung dapat nakakalugod sa harapan po ng atin Panginoon. 'Di ba? Amo tayo matnagdayan kakabsat yung pag-iwas po natin sa kasalanan, yung pagsunod po natin sa atin pong Panginoon sa kung ano po ang iniuutos po sa atin ng Panginoon. Dapat maging wise po tayo. Dapat alam po natin kung ano ba talaga yung dapat po nating ginagawa mga kapatid. And pangatlo po is being filled with the Spirit. Nawa ito po lagi yung sinisik po ng bawat isa po sa atin. Yung mapuno palagi tayo ng banal na Espiritu. Yung sa pang-araw-araw nating mga buhay mga kapatid, paggising pa lamang po natin sa umaga, nawa ang panalangin po natin, punuin po tayo ng atin pong Panginoon ng banal na Espiritu. Na i-cover po tayo ng banal na Espiritu. Knowing God's will requires heart open to His words and Spirit. Malalaman po natin kung ano ang kagustuhan po ng ating Panginoon sa ating mga buhay kapag sinisik po natin yung banal na Espiritu. Kapag sinisik po natin na mapuno po tayo ng banal po na Espiritu. God will always align with His truth and lead us unto deeper obedience. Remember mga kapatid, hindi po tayo nananalangin para i-align yung kagustuhan po natin sa ating Panginoon, kundi tayo po ay nananalangin para alamin kung ano po ang kagustuhan ng atin pong Panginoon. Hindi po ang Panginoon ang mag-a-adjust para sa atin. No? Hindi po yung kagustuhan po natin ang dapat masunod, kundi yung kagustuhan po ng atin pong Panginoon. We must seek God's will, mga kapatid. Understanding God's will. Dapat iniintindi po natin kung ano po yung kagustuhan po ng atin pong Panginoon. Sa pamamagitan po ng mga ito, makikita po na tayo po ay nag-grow in the light. Being filled with the Spirit. Instead na isik po natin ang pansamantalang kasiyahan, mga kapatid, mas hanapin nawa natin ang makapuno sa ating mga puso ang mapuspos ng banal na Espiritu. Yan po nawa ang lagi po nating isik, mga kapatid, yung mapuno tayo araw-araw, yung malagi nating maramdaman, maranasan yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Yung nag-uumapaw na pagkapuspos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga kapatid. Dapat we are Spirit-filled, mga kapatid. Sa pang-araw-araw nating mga buhay, mga kapatid, makita ko nga ti Santo Espiritu kat agnanaod iti puso itong galmay sa karatayo. Kakabsat. Tadji kuma iti makita, iti panagbiag tayo. Para maiwasan po natin, para magkaroon po tayo ng panangga sa bawat ibabato ng kaaway sa atin, isik natin yung presence ng banal na Espiritu. Hanapin po natin yung banal na Espiritu, mga kapatid. Paano ba natin mahanap ang banal na Espiritu kung hindi naman tayo nananalangin? Paano tayo i-filled ng ating Panginoon ng banal na Espiritu? Nohan tayo matngagkarkararag, nohan tayo matngagbasa iti Biblia. Dapat kung nagkakaroon po tayo ng desire na mapuno po ng banal na Espiritu, nawa lagi po tayong magbasa ng salita ng atin pong Panginoon. Nawa nagkakaroon po tayo lagi ng quality time sa atin pong Panginoon. Yun po nawa yung hindi po natin kakalimutan. Bilang isang lingkod po ng atin pong Panginoon, kakambal na po natin ang pananalangin at ang pagbabasa po ng salita po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. At sa pagsunod, pag-unawa po natin sa kagustuhan po ng ating pong Panginoon, sa kanyang salita lamang matatagpuan kung ano ba ang kagustuhan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Growth in the light comes from seeking God daily, being filled with His Spirit, and living in worship and gratitude. Living as light in a dark world, Paul's message is clear. Bilang isang mananampalataya, we are to glow in the dark, and we are glow in the dark by rejecting sin and reflecting Christ. We are grow in the light by living wisely, making the most of our time, and staying filled with the Spirit, mga kapatid. Diyan po nawa ang lagi po nating tatandaan bilang isang lingkod po ng atin pong Panginoon. Nawa nagluglow po tayo sa kadiliman at lumalago po tayo sa kaliwanagan, mga kapatid. So yun po ang mensahe po ng atin pong Panginoon. I hope sa gabi pong ito na mayroon pong nagrema sa atin pong mga puso, mga kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan.
Praise the Lord. Thank you for the message. Ephesians chapter 5. There are 3 things na sinabi natin paano tayo lumakad. How to walk as a Christian. And from chapter 5, verse 1 to 7, walk in love. And from verse 8 to 14, walk in love, in light. And from 18 to 20, 15 to 17, walk wisely. So ito yung pamumuhay. Salamat sa ating kapatid na nagbigay ng mensahe. And from the verse 20 down, nandun po, how to apply it in our life. So that is the outline of chapter 5. Walk in love, walk in light, walk wisely. And in order to do that, verse 18 to 20, ay sinuggest niya, una, we must be filled with the Holy Spirit. Number 2, and to be filled with the Holy Spirit, nandun po yung we must speak psalms, spiritual song. We must give thanks to the Lord. Kung pag-aralan natin yon, isa lang po sinasabi niya, we must have our prayer, worship, and even our hearing God's will through His Word. Purihin po ang Panginoon. And from 21, that's now the responsibility, that is our duties na dapat mapulpil if we do 18 to 20. So, my dear brothers and sisters, kailangan po nating lumakad, mamuhay ng may pag-ibig, sa kaliwanagan, at sa karunungan. And it can be obtained by being filled with the Holy Spirit. And to being filled with the Holy Spirit, let us have the worship, prayer, and we must have to hear from the Word, from the Lord through His Word. Iniling ko na tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will go now with our prayer individually. Hallelujah. Shall we sing the choral of our call to worship song, Glorify Thy Name, and then we go to our knees in prayer. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name for the last time. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Let us now go on our prayer.
Buha po tayo ng isang circle. Amen. Let us make a circle and let us just, hallelujah, have the corporate prayer. Let us pray for our services on Friday. Thank God it's Friday fellowship, both in Pugu and even in our church. Let us pray for our other activities, ating Sunday worship. And also let us pray sa AFB Malaski. Dito tayo makapunta ngayong week nito because of the situation na di natin maabutan dahil po sa traffic papunta doon. But let us pray for them that the Lord will be the one to send their faith. And let us pray for our upcoming activities of our assembly. At yun po ang mga panalangin. Is there any urgent prayer request? Hindi kami panalangin. Pastor, si Ronaldin at si Remelin sa defense nila sa cases nila sa Master. Let us pray for wisdom. Knowledge and wisdom for Ma'am Remelin and Ronaldin sa kanilang thesis. Sino pa po? Ana? Okay, so as I lead the prayer, please pray sa katabi mo. Panalangin mo rin siya, yung katabi mo, yung nasa right, nasa left mo. As I lead the prayer corporately sa mga prayer requests. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Magkahawak po ang aming mga kamay, simbolo po na kami po ay nagkakaisa. Panginoong Diyos, nagkakaisa po ang aming mga pananampalataya na dumudulog sa inyo at buong puso po kaming nagtitiwala ng aming mga panalangin ay makakarating na matamis na sa iyo sa iyong banal na harapan. Itinataas po namin si Ma'am Remelin at Ronaldin, Panginoon, sa nalalapit po nilang defense sa kanilang thesis, sa kanilang masteral. Lord, we pray, mga anak mo po ito, mga lingkod mo po, ay tinataas po namin sila sa iyong banal na harapan. Give them, O Lord, the wisdom that they needed, the boldness, O God, the confidence, O Lord, when we defend their thesis na pinaghirapan po nila, Panginoon, at humingi po sila ng enabling grace para nagawa po nila ang thesis na ito. So we pray sa final po na defense nila, we pray for victories upon victories in Jesus' name and in Jesus' name. Tulungan mo po sila, Panginoon, at ikaw na po ang mag-cover sa kanila ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan. Give them, O Lord, yung karisma na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Diyos. Salamat po. Itinataas din po namin ang mga gawain po sa iglesyang ito. Ang aming fellowship po, Lord, sa Friday, both in FB Pugo, in even, O God, in our church. Oh, hallelujah. Ikaw po ang kumilos, Panginoong Diyos. All the participants, all the preachers, oh God, we know that you put a message into their heart. And I pray that you will be the one to anoint them, oh God, as they preach your word, oh Lord. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. At kami po, Panginoon, na magpe-fellowship na mga anak mo, we will enjoy your very presence, oh God. At kami po ay maitataas ang aming antas ng pananampalataya sa inyo. Panginoong Diyos, mararamdaman namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa mga iglesyang ito. Salamat po, even, O God, sa Sunday as we will have our corporate worship. We pray that you prepare the heart of your people, you prepare the heart of your servants, O God, na magpapahayag po, magtuturo po ng iyong mga salita, lahat po ng gagamitin mo, anoint them, O Lord. Salamat po, and we are praying, O God, sa mga outreaches namin, sa Laod, Panginoong Diyos, and even, O Lord, yung pioneering works namin sa Malasiki, hindi man po kami makapunta ngayong week na ito, Panginoon. But we pray that you preserve their faith. We pray that you will be the one to move to their lives, O God. At hayaan mo po na magkaroon po sila,
Panginoong Diyos, ng mas malalim pang pakikipag-ugnayan sa inyo. We pray, O Lord, marami pa pong mga taong maliligtas dyan at ang panalangin namin magkaroon na po kami ng bahay, sambahan, Panginoon. We pray for church lot, O Lord. We pray for church building para po sa lugar na yan. Salamat po, Panginoon. Maging ang proyekto po ng iglesia ito, nangangailangan po kami, Panginoon, ng pundo para po sa aming ceiling renovation, Lord. We pray that you provide the needs. Bless every members, O God. Bawat mananampalataya na dumadalo sa iglesyang ito, mga kapatiran namin na nasa ibang bansa, Panginoong Diyos, na dito po nananambahan. Oh, hallelujah. Maging po yung mga nakikiisa sa amin, Panginoon, sa aming mga online platform, service, Panginoon, we pray that you will be the one to touch their heart. Bless them, O God. Bless them so that they will become a channel of your blessing, Panginoon. Salamat po dahil po namin mapapaayos po ang proyektong ito. May sasaayos po ang lahat. Mapapaganda pong baysambahan kung saan po, Panginoon, kami nagkakatipon-tipon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong pagkilos. We pray for our upcoming convention, O God, ng Filipino Assemblies of the Firstborn. We pray, O God, provide the needs of your servants. O God, ihanda mo pong mga pangangailangan. Ihanda mo rin po, Panginoon, ang mga speakers po namin, mga tagapagsalita namin, ang convention site namin, Panginoong Diyos. Lahat po ng mga gagamitin mo, ihanda mo po, Panginoong Diyos. And we pray that sa convention na yan, may taas pang antas ng pananampalataya ng iyong mga lingkod para po lalo pang magpatuloy ang paglago ng iyong gawain. Salamat po, Diyos. Salamat po. We entrust to you, each one, O Lord, sa oras na ito. Ang pamilya po ng bawat isa sa amin, ipinagkakatiwala namin sa inyo. Alam mo pong sitwasyon ng mga pamilya namin. Alam mo pong pangangailangan ng bawat isa. Alam mo pong pangangailangan ng bawat pamilya. We pray for your abundant blessing, O God. We pray that you will move in a mighty way, Panginoong Diyos. Narinig mo po ang panalangin ng bawat isa sa kanyang katabi. I pray that you answer that prayer in Jesus' name and in Jesus' name. Hallelujah. Maging ang mga kaisa namin, Panginoon, sa online platform. Oh, we pray for them. Kung mayroong mga may karamdaman, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Kung mayroong po mga nangangailangan ng iyong gabay, nangangailangan po ng pagpapalang pinansyal at material, nangangailangan po ng katalinuhan, o nangangailangan po ng iyong pag-iingat, yan po ang gawin mo, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong gagawin sa aming mga buhay. We entrust to you, Lord, our life. We entrust to you our family. We entrust to you the church where we belong. And we entrust to you the community where we live. Ikaw na po ang kumilos at salamat po sa katagumpayan na ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong kadakilaan na maranasan namin. More of your blessing, more, O God, of you ang maranasan namin. Maghiwa-hiwalay po kami ngayon, Panginoon, but we know that you will continue to bless us. Even, O Lord, our offerings na ibibigay po namin bilang pasasalamat at pagpupuri namin. Bless it, accept it as a sweet aroma unto your nostril. Salamat po. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Say to your, sa katabi mo, God bless you, sister. God bless you, brother. Let us give our offering to the Lord. And awitin natin yung magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Okay, God bless you and good night.